Thank you for gathering us here in your presence where we can worship you in spirit and in truth. Lord, as we begin this divine service, we invite your Holy Spirit to dwell among us. Prepare our hearts to receive your word. Help us to focus on you, to listen to your word, and grow in faith. Guide our speaker, Pastor Handel Cabrera. Whatever words that comes from his lips will be blessing and will strengthen our faith in you. May this time of worship draw us closer to you and to one another. We offer all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Your full assurance we pray so deep. Now prepare our hearts, our minds make clear. In your church ready, your message to be. Amen. The throne of God, healing soul, filled with wondering awe, as the Savior's tender mercy heals the wounds of all my sin. I praise Him, makes me whole again. I come in hope, I come in faith, to feel the touch, His redeeming grace, as I offer Him my broken, He heals the hurt within, and I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit arise.
I praise the love that makes me whole again. I praise the love that makes me whole. Happy Sabbath, mga kaibigan. I'd like to thank everyone for being here. At the same time, sa nagkanta, so on. We call him by nickname, Brother RG. No? RG ang mga fans niya. He is also alright. So, the title of the song is Whole Again. Whole again. Meaning, complete, no? Completo, whole again. Kaya kita po mga kaibigan, we experience different difficulties, mga challenges, mga heartaches, mga sakit, brokenness. So once broken ka, you're not whole. But when God is there, you are whole again. Ang ito kayo ang message of the song. Happy Sabbath! I would like to request everyone to please smile once again. Oh, smile. Kapalo kong dagang mga mas naman sa syudad, hangak sa mga trabaho, traffic, and everything niya. Tendency, pag saka to sa church, pag-apit sa church, madala pa na ito ang pagkukato din sa ibang semana. But at this moment, atong yung mindset na ibili na ito sa gawas sa atong mga problema. We are the worship and the presence of God. So atong katagang pagtagad, ato ang kaugalingon to smile. No? To smile and be happy and say, praise the Lord. So, kipuhi pata. Amen? Praise the Lord. Because we are able to worship. Praise the Lord. So mga kaibigan, our title for this day's morning manna, your case coming up. More ka kaso ba mo? As I pray, Lord, I will be the speaker this Sabbath. Kung sa imo ang gusto yung message. And then, sa sigong basa ison, moni ang basta man, na ako excited as speaker mga kaibigan, ang wato na sige mo na magbasa halap, anything na mo-click, anything man na mo-click sa ako mga kanang it talks about maigok or something like something changes in me, morning, na ako i-share. So I am reading a book, devotional book of Ellen White, Maranatha. Usa siya sa pinakanindot nga, more siya detail and revelation nga commentary ang Maranatha. No, I would like to suggest ako sa mga kaigsunan, nindot na siya pasahon. No? Dahil mga devotional books. And I would take Ellen White nga application, pwede mo magtanaw dito, no? Bigyan natin siya mga libro din na. So, accessible na kaigsunan ng itong mga libro. Libre pa yun. So, balik na, your case coming up. We believe that one day, all of us will face in the judgment seat or judgment presence of God. No? So muna siya, ang key text is found in Revelation 12 verse 7. Balik ko basa sa go. Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs. Pagkakot na. Heavenly Father, as we talk about your words, we pray, Lord, that your presence be among us. You open our minds, you open our hearts, that we may be able to understand
the plan of redemption and that we're praying in the beginning. With this we pray in Jesus' name. Amen. Kanina verse 6 doon, mag-focus ta sa gitawag na ito, the hour of His judgment has come. So yes, we fear God. Ang fear God, ganun sa itong fear God ganit. Ang kahadlok sa Ginoo is kana natin yung respeto na in the context po sa judge, di ba, mga boss, mga judge, whatever, na matahulog yun, ano? And then in the context of love also, there's also fear that you don't want to left out of God's love. No? Walang fear diha. Ang fear diha is lang, you don't want to be neglected, mag-cut off. No? Yung mga fear diha na. And ang fear na gusto na yung message yung mayo is, di na hadlok mamatay ha, pero hadlok ka mabulag sa inyong hinayuman. Remember, God is love. So ang fear in the context there, not only in reverence, but also in relationship. Na fear ka nga ma-develop ng kahadlok na mabulag ka siya because of sin. Wala akong gusto na emphasize. Pero hindi kita mag-focus din ha. We will focus our study today in the word judgment, the second phrase, because the hour of His judgment has come. Sabi may dagang klase din sa judgment, mga kaigsunan. May dagang klase sa judgment. Conditional judgment, specifically, we will study about the investigative judgment. The investigate in which atong case, kanya-kanya tanong natin, kanya-kanyang kaso sa ito ang kinabuhi, is either ang ayang bata, maluwas, or dili. Pero we are destined to be saved, by the way. So, destinasyon na ito, ano ang sandun? Ang atong choice, mo'y nakahatag o difference sa atong destination. Either you go or not. Mga na. So, basta natin son. Muna siya, March 26 din siya sa Maranatha. March 26 sa devotional book. Pwede nyo yung basahon. Ato basahon natin son. Ready? Go! In 1844, our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary to begin the work of the investigative judgment. Mga kaigsunan, sa katong wala pa'y background regarding sa sanctuary, sa Israel, ang sanctuary, moora na ang ipadala sa Ginoo on behalf sa iyang presence as total. Pakita nito siya. So, na sanctuary na dito lang kutob. Tabula siya tanan. So, in that way, man can communicate and connect to God. And in this sanctuary, importante kayo. Kaya wala pa si Jesus Christ nung panahon na, right? Ang kaluwasan nila is what? Through intercession sa high priest. Kasi intercession, in behalf sa mga tao, ipadala ang high priest dito at tubangan sa Ginoo. No? So, during this time, this is the Day of Atonement. Every 10th of September, or 10th of the 8th month, October ba na? Nasa late time for Day of Atonement, Yom Kippur. Kasi bato na. Kasi bato nila. During that time, solemn na tanan, tibuok Israel, makatubang sa sanctuary, north, south, east, west. During this time, maghinulsol silang tanan. During this day, why katikaran? During this day, why baligya? Wala tanan. Hiligin na sila fasting. Maghinulsol sila, magunaw na sila, usa pang malinako, usa pang sala. Kaya nga naman, kahit bayaran ang ato ang mga sala, and that is now the reckoning, morning cleansing na sa mga sala. Kay morning panahon, nga high priest i-represent ang mga tao sa Ginoo na pinasahino. Yung sa pagpasahino, pinaagi sa dugo sa lamb. Dugo, may dugo. Pero hindi tao, animals. On behalf sa sinner, di ba? The wages of sin is death. So, ngayon po, during this time, pagsunod sa high priest, i-represent niya ang mga tao as a representatives people
na makasasalang tanan, pero di pasay ng hugasan sa sala. Kinahanglan tanan na nasa gawas, maghinulsol, maghunahuna, utol silang pwede mahunahuna ng mga sala. Ilang ikumpisan, naan mga gusto na kung si mga sala, struggle nila, ginarepet na nila. Ingana ang during sa Israel. Karon, wala naman ang earthly sanctuary. Now it began to the heavenly sanctuary. And during that time, sa same temples na activity, pero sa heavenly lang, 1844, Jesus went to the most holy place for what? The investigative judgment. Yom Kippur. Muni ang Day of Atonement. I-present ni Jesus ang atong mga pangalan, atubangan, samahan. And this is the last stage, mga kaigsunan. Ika naman. There is a ceremonies, pero this is the pinaka-importante. Okay, once dili tawag, during their time sa Israel, once dili ikaw maghinulso kinaro, you will be cast out. Mahawaan din ka. Hindi mo maghinulso. Pabuyag man. Yung people, during that time, mag-atonement na, pabuyag ka, matanggal ka sa citizenship sa Israel. Now, same thing will happen. But this is the final now. Basta natin son. Ready? Go. As the books of everywhere are open in the church, so all who believe in Jesus come in the view before God. Remember, kanang God in His son, it is the Father. Alright? So, matagpusan nato na nag-believe kang Jesus, katong naghunaw na nga moto na kang Jesus, ang atong mga nailiburo rito na record na ang kinabuhi nimo ipakita, i-present sa Ginoo. Wa ko ka man sa itsura ng libro ha. Ready? Go. Beginning with those who first live upon the earth are at the age presents the cases of each successive generation and closes with the living. Grabe. Since ang Adam hangtod karon gi-present ni Jesus Christ atubangan sa Amahan. Ready go. Every name is malagundri pa niyong pangalan. Every name is mentioned. Every case closely investigated. Kapalo mo, siguro sa mga workers, no? Kita naka-organ kung kanang term na audit. Kanang audit, bitaw. Puti yung kain ng audit. Tama ba? Ang imong itagawa ng mga mistake nimo, kasi mo muli makita. Muli nga na ang feeling ba? Closely audited ang imong ginabuhi. Sa pagbasa pa lang ako, ano mo mag-ampo ko sa pag-ampo ni David, ito save me, O Lord, create in me a clean heart, O God. Ikabalo mo, i-investigate mo karon na kay hasta. Bagsak ka dyan. I cannot claim because I don't have the power to claim. I am sinful. I am a sinner. And so are you. Pero tanaw na to, every name is mentioned, every case closely investigated. Moni ang una ako yaw, akurat sa korang kaigsunan. Names are accepted. Names are rejected. Magkahinok. Grabe. Ibong ka itong kinabuhi, simba-simba ka. Sakripisyo ka. Hatag na sa putol itong makuhan. Pero ma-reject na itong pangalan. Atong tanawang later, anong na ma-reject? Yun din yun. Ready? Go. Renaming of sins, renaming upon the books of unrepented of and unforgiven. Their names will die out. Lord, hindi na mo kaya. But I will ask for your spirit. Lord, I will share this to the church.
para kung usa akong ibati, kailangan ko mabati. That we are in a serious times, mga kaigsunan. 1844, kadugay na atong 2026 na panahon, our keys are still there. Our keys are still there. Waiting na lang na masilyo ang tatanan, mga kaigsunan. God is waiting. Kita na lang siya nag-iwan. Lord, help me. Also help the church. We are now living in the great day of atonement. O sige, mo kami nila sa una during the day of atonement, mo muli dapat atomaton kami. In a typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, basta, ready, go. All your required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before the Lord, lest they be cut off among them. Ang third key point din mga kaigsunan is the word repentance. Unsa tong sala nga wa nato usba. Habit na wala nato gipaningkamutan o usap. Habit na gikinahanglan nato pagtagad. Ang word na repentance sa Greek na mindset, ang term nila is a change of mind. Kung natin ginawa na di-correction ka, pag-check, balik din ako na di-usap din mo ako na. Sa Hebrew na term, it is to turn back. Kung mo yung ginagawa na dalan, ang repentance lahi ko din ako. Muna igsoon, na-realize ako, ang word na sorry, kanang word na sorry, is one of the keys for humility. Pagsalak gani nimo, dawata. Pag di nimo salak, kunya kinahanglan na ako'y mo blame for the sake of peace sa masawa ko na gi-apply. Ang gulo na ko, I began to say sorry. And sorry is not only sorry if walay changes. Tama ba? Mabitaw na ako sanay ang mga makadagani ko manunggan. Miski sa balay ko. Nga naman magnag ang asawa na walay changes o may tao. Sumana. Something something we need to do is sugod dapat sa family ang changes. Repentance. Kung basahon din mo ang 5 forgiveness or apology language ni Gary Chapman, mga kaigsunan, ang best na apology is, di man language din po sa panahon nakita, ang apology language is where, I'm sorry, I will not do it again. Kung sa next, pinakalindo di paminawan ng kaigsunan. Muna, kung magkamaling ko, dawaton, say sorry. Ako na kasi nyo kaysa ang mindset ako sa una, ano mag-sorry ako? Naon tinusubrat ako. Diba, kumandita, maginikanan, sorry na ikaw, sorry. Yoy, nag-away mo ipag-sorry. Kaya kung ang ginikanan na mag-away, mga bata, hindi mo na mag-sorry. Ingana, dapat ipakita ko ng away, dapat makita ko lang, dati na sa iwan. Because in the family, this is the first unit. God is knocking at the doors of our families, of our hearts. First is our family. Ato itong bantayan ka ng word ito na mayroon man magsimba, mayroon magsabado, mayroon man si mama, si papa, o mayroon akong angkol, mayroon man ka, mayroon man ko, kung nasa simbahan, ibuutang ka na. Mag-worship buntag gabi, pero after worship, pag magsimba, ang kinaiya mo, di makaon. Dagan ko mga ka-level o mga mangon, mga pagumangkon, mga youth na musumbong sa kuwa. Sorry na, magod si mama, si papa. Ay, kasi simbahan, may kuwan. Worship kayo, pero kung makakasapa, kung magbuwak.
Lahi mo kinainga ko, double face ba? Double-sided bitaw? What God is telling us, I do not know all of us. Ang inyong mga struggles, mga habits. Ay, mo ka ba rin? Ako lang anis. Ako magaling mo na ako lang. Whatever it is na gusto niyo usbon, do not give up. Do not give up. Kung nakikinahin ang gusto usbon niya, na habit na ninyo for how many years, do not give up to change. God will say, my grace is sufficient for you. If you need 1 month to change that habit, I will give you 1 month. If you need 2 weeks to change that habit, I will give you 2 weeks. If you need 2 months to change that habit, I will give you 2 months. But never give up to change. Tama ba? Bahala ka kayo mo nataan mga salaan. Let us change. But we cannot change unless we ask for God's power. Lord, search me and change my heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. Meaning, ang Ginoo mo change, kita yung ay walk. Dili pwede nga, ang Ginoo na yung mag-usap. Dili. Duha na siya. It takes you to tango, mga isunan. Ikaw malihog, ang Ginoo mo usap. Sa inyo ha. Muna yan po na itong tungkol bitaw sa Bulog Bethesda. Ano Jesus Christ, stand up and walk. Igo na dito kung basic. Oh, gusto ba na ito? Igo na dito kung basic. Stand siya and walk. Kaya kung igo ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Ato buhaton, we only need to keep the commandments. There's no reason at all. Ano na? So God intends us to what? To change. Because now we are at the what? Day of Atonement. Karoon na ang panahon sa Panginoon sulat. Suot ato 1844. Tagata mo upuan na parallel. Sa earthly sanctuary, mo na ilang what? High priest entered the most holy place. Karon, sa 1844, Christ entered the most holy place once for all. Next, blood of animals used for atonement. Ang bayad sa sala, kamatayon dapat ay mamatay. Karon, the blood of Christ applied for eternal atonement. Bayad sa sala. Namatay si Jesus Christ, right? Mutuo ka na namatay si Jesus Christ? Yes or no? Naluwas na pinaagi ka Jesus Christ? Yes? You believe that you are saved by the blood of Christ? Yes. Tuwa, bunso, hindi mo ganang mo tuwa. Ano mo ganang maluwas? Yes. Now, Israelites required to humble themselves during their time. Believers required to repent sincerely. Non-repentant, cut off from community. Maabot ang photo pag mahuman siya, careless, unrepentant names blotted out from the book of life. Cleansing the earthly sanctuary. Karon, cleansing the heavenly sanctuary in God's heart. So, dagat pangalan, kanang cleansing, dapat ako sa cleansing, tanggalon itong mga hugaw o ipabilin itong mga limpyo. Ang limpyo sa toa, ang dugo ni Kristo. So, gadong wala nag-repent. Apil na ko ato. Kung apil ko ato, kita ka na. Kita na di mag-repent. O kita na nag-repent. Kung kita nag-repent, makikisunan, our names will be written in the book of life. To those, wala, then it will be blotted out. Basta, ready, go. In like manner, all of their names named in the book of life should now, in the full days of their probation, afflict their souls before God by sorrow for sin. Ang galing sorrow for sin mga kaisuan, kaya na ito, kisa na sila din naka-experience ka, nagmahay ka, hindi mo itong gibuhat na salat. Naggusto niyo nga dito o sa, naggusto niyo nga kinahalan niyo ito, na mapugngad nga basit hindi mo balik. That is repentance. Sorrow for sin.
ang opposite aning sorrow for sin, sa may opposite, The joy for sin. ma-identify ba nato ang sala natong ganahan buhaton? Ma-identify ba? Yes, pwede ito ma-identify. Pag ma-identify na ito nagsuon, ato dalay na ng talikdan. Kung sa tingin ni Jesus Christ, to those who want to follow me, they must deny himself and take up his cross and follow me. Deny. So kung nakaganahan na makasala mga isunan, I am speaking also to myself, itantanan namin, deny. 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 Meaning, kung usay mo gusto mong ini mo na, pero kung nga nalili mo hatod for the sake of your love of Jesus. For Jesus. Kung mag-sorrow na ka for sin. Meaning, imo gitalikdan, you've changed of heart, or change of mind. Eh, gawin mo na, hindi na maganahan. Muna na ikanta the birthday, the things I used to do, I do them no more. Repentance na siya na song. The things I used to do, I do them no more. Kata, the things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I was born again. Muna yung meaning sa repentance. Okay, so kinakatahan na sa ano? Sa birthday, serenade. But now, at least, na-emphasize na ito, mabuti ng repentance. The things that I used to do, na dili ko yun sa Ginoo, I do them no more.